morning po! Nandito na naman po tayo sa OA Ako The Telemagazine. At ngayon po, nandito po tayo kasama ni Secretary Proceso Alcala dito sa Department of Agriculture. Mas maganda pa po kayo sa umaga at welcome po. So Sec, talagang ang adlay is very close to your heart. Bakit? Kasi nakita ko siyang isang produkto na may kakaibang kakayanan at kasarinlan, ngunit hindi nabibigyan ng tamang pansin. May malaking tsansa ito sa merkado na hindi nakakapitalize. Bilang isang tagahanga ng mga bagong produkto sa ating bayan, nakikita ko po, lalong-lalo na po na if we can maintain yung pong pagpuproduce ng adlay na in our organic system, napakalaking tsansa po nito. Nabasa ko nga yun reading some materials from bar na ginagamit din talaga ng eyepiece ito sa kanilang mga winemaking, so sa mga kanilang mga festivals. Yung kagalingan ng adlay na hindi na rin alam ng iba, na pwede itong iratun up to 3 times. Up to 3 times. Minsan ka lang nagtanim, tapos pagka namunga na siya at palagay mo na iratun mo, lagyan mo na counting fertilizer, usbong na naman, in another 15 days, pwede ka na namang humarvest. So, napakaganda po para ito sa ating mga magtatanim. At the same time nga po ay yung pong nutritional value niya mas maganda kaysa sa kumain po tayo ng ordinaryo nating bigas. Pero ang importante, ngayon na naharap tayo ng tagtuyot, drought tolerant din Drought tolerant din So, ibig sabihin, there is a product na pwedeng lingunin ng ating mga magsasaka at hindi mag-iyak sa isang tabi dahil wala silang aanihin. And then I was so surprised nang gamitin po itong adlay doon po sa international show na yung mga Europeans na matikman po nila itong luto na ginamitan ng adlay. Nagulat sila. Ngayon po'y pinagkakaguluhan. Yes. Kaya po ako medyo gigil doon sa adlay. Kasi Kailangan makilala ka for something. makilala ka na iba yun. Pag sinabing adlay, Pilipinas yun. Sana po yung ganyan yung branding. Meron nga kayo, Sec, na gawang magandang product, yung Gourmix. Gourmix. Yes! Ito po ay sa Region 2. Oo. Napakaganda Kasi na-taste nyo na ba yun? Napaka-flexible. Pwede siyang parang lugaw, pwede siyang champurado. So maraming depende lang kung paano mo isuserve. Ako pinatutuwa doon sa ating mga tao na nagsipag-isip nito. Kailangan po ay lagyan ng kaunting hanap buhay. If they can expand the operation, mas makapag-identify ng tamang location ng pagtatanim, mas mamumurahan natin yung produkto. Pag namurahan natin yung produkto, mas marami makaka-access. Pabor din po, win-win po ito sa consumer at sa producer. Meron naman tayong Bureau of Agricultural Research. Yung counting problema yun, ipasa natin doon sa sangay ng pamahalaan na gumagawa. And then, yun naman po resulta, dapat ay ina-adapt po natin at nang mas tama yung ating pagbibigay ng delivery ng serbisyo sa ating mga kababayan. Sarap nga isipin na talaga tinutulungan tayo ng gobyerno ngayon. Nandiyan sila anytime pwede kang humingi ng tulong. Pag may mga pang-research na ng mga bagong produkto. Kasi maraming mga farmers na maraming mga produkto pero hindi nila alam kung saan nila dadalhin, kung paano nila gagawin para hindi mabulok agad dahil hindi nila alam kung saan ibibenta. Tama ka naman doon. Tama ka doon. Kasi ayun naman ang meron po tayong sangay na dapat tumutulong sa pamahalaan. Actually po ako po yung natutuwa yung coordination natin with TTI. Sila po, hindi rin sila madamot. This time yung pong mga common facilities na napapagsamahan ng DTI at ng DA, malaki pong tulong na naibibigay sa mga mamamayan. Kagalingan naman po nila, pati yung packaging, natutulungan tayo. So, if ever na yung pong process ay nailalagay, lalong-lalo na po dun sa mga organikong mga produkto, yung nami-maintain natin kasi, yung taas ng kalidad at saka po yung walang aksaya. Yun nga po sa chinare natin na APEC, for food security. Nakita po doon na pag-aralan, halos lahat ng bansa nagkakaisa na there is 35% na food loss dahil sa wastage. So if ever na meron po tayong kakayanan na
maglagay ng mga food processing or na-maintain natin na if we could just lower from 35 to 10, that means meron tayong ilang porsyento ng pagkain na hindi niya na kailangan i-produce. Na ito pong maaaksayang ito, papuntang uli sa bulsa ng mga magsasaka na nagsipagpagod. At the same time, pwede rin po naman ito mabawasan yung budget ng ating consumer na dapat po maibibigay pa po nila sa ibang gastusin ng pamilya. So sir, since promote niyo Adlay ngayon as an alternative sa rice, yung halimbawa ordinary farmer, alam ba nila kung saan sila pwedeng kumuha ng planting material noon? At may matutulungan ba sila technically ng ano? Yung pong halos lahat po ng regional field offices po namin, meron pong mga naitatabi. Actually po, meron na po tayong order na ginawa na magkaroon ng seed banking system. At the same time po, pinaaral natin alin pa yung superior quality na makukuha natin. Parang yung genetics na ay maaral na rin. Meron kasi yung pangmalagkit, ano? Meron pong malagkit, yung meron po, klase iba-iba po siya. rin klase. Nung ako po ay simula pa lang na nakaupo sa kagawaran, meron pong mga Japanese kami nakausap na they're telling us na maaaring ito po ay isa doon sa mga produkto na pwedeng gamitin sa beauty products. So, anyway, sa akin po I'm more after doon sa food security ng ating bansa, lalo-lalo na sa ating hinaharap ngayon. Oo nga. Mayroon tayong tagtuyot na hinaharap. Ito yung mga ilang solusyon na pwede po nating isaayos. At check, hindi nare-realize ng mga tao na napaka laki ng problema na hinaharap natin, ano? Kaya naman po, pabayaan nyo rin gamitin ko yung pagkakataon na Yes, ito. Ang kagalingan po ng ating Pangulo. Nang magpatawag po siya ng meeting, pag narinig lagi natin ang tagtuyot, Department of Agriculture. But no, hindi lang po Department of Agriculture. Pinatawag po niyang DOH sapagkat kailangan pong handaan yung maaaring sumulpot na mga epidemya na dala po nito, pinaghahanda po nila. Yun din pong DILG kung saan dapat po ang lahat ng mga local government units ay magkaroon ng tamang kooperasyon para kung sakaling talagang isang bayan ay inabot ng talagang grabing tagtuyot, ay yung katahimikan, pagpapasunod sa ating mga mamayan ay nandyan. Ang DOE po, nandun, at pinatawag rin. Bakit ano ba ang DOE? Dahil po yung kakulangan ng mga sa kuryente, sa power, ay mahahandaan din po nila. So ito po yung maganda at ang overall na cap table nga po is NEDA dahil everything ay papunta po doon sa makaka-epekto ng ekonomiya ng buong bansa. Ikaw, Mark, itong parating na El Nino would be very difficult sa livestock, ano? Opo, napaka-importante po ng suporta ng Department of Agriculture dahil pwede pong maapektuhan yung supply ng aming pakain sa mga hayop po. As early as now po, dahil may pumapatak pa po lang, lahat po ng mga livestock technicians po natin sa buong bansa, binigyan na namin ng go-signal. Nag-distribute na po sila nung pang 2 months ago ng mga additional pong pakain sa ating mga livestock. Pero bukod po doon, nagbibigay po kami ng special training, nagbibigay po kami ng ilang mga babasahin kung paano nila habang pumapatak pang ulan, makapag-harvest sila halimbawa ng mga giant napier natin ngayon. Ilagay siya sa lugar, lagyan ng kaunting pulot, lagyan mo ng taklob, even for the next 12 months, pwede mo magamit yung Actually, mga gano'n naman silage. talaga tayo dati, di ba? Nung bata tayo, yung mga naka-silage talaga. So yun po ngayon yung aming sinasaayos. At again, isa rin po ito sa aming ini-request. Na tayo po ay nag-request ng mga pang-bakuna sa mga livestock po natin. Dahil kung medyo magtatagpuyo talaga, ito po ang malaking solusyon na Pero alam niyo po, meron din pong mga bright ideas ang atin pong mga magsasaka. Nandun lang po ako sa Agusan noong 3 weeks ago. At ako po tuwan-tuwa. Nakipagkwentuhan po ako sa mga magsasaka. At sabi po ng mga magsasaka, Sir, sa totoo po maganda po yung tayo. Siyempre, maganda po yung tayo ng ating mga taniman dahil may patak pa naman ang ulan. Nakapagtanim sila, magka-harvest sila. Ang mas nakakatakot dito, is on the next cropping.
Dahil kung kulang po talaga yung tubig, paano gagawin mo? Ang palay naman hindi pwedeng mabuhay na kukunti yung tubig. So ang aming programa po dito is kung talagang malayo ka sa irigasyon, hindi ka na namin pipilitin na magtanim pa ng palay. Bigyan ka namin ng pananim na mais, which doesn't need much water. Pwede ka namin bigyan ng munggo na hindi mo kailangan ng sobrang daming tubig. O meron din ikaw ay pagtsansa na malayo ka sa irigasyon, ang napapatubigan mo lang ay hanggang dito. Doon sa dulo nun, usually, nasa mababa siyang lugar. Doon kami magbibigay ng intervention na pagpapabigay ng mga makina para shallow tube well at nang tuloy mga magtanim ng palay maganda. Pero ito po'y kinuha ko doon sa suggestion sa akin na magsasakan ako'y nasa Agusan. Sek, alam mo ba, sa Agusan Mars, ilang libong hektarya ang lumabas na taniman siya. Paano yun? Bumaba po yung tubig, fertile yung soil. Sabi ko, galing mo naman. Pepremyohan ko kayo. I have instructed the regional director sa Agusan, pahiramin sila ng traktora, land preparation ng maaga, bigyan sila ng makina dahil may tubig sa katabi, and presto. I hope na within next week, makukuha ko po yung total area kung ilang libong hektarya ang matatamnan sa Agusan Mars. Ganun din po sa Ligwasan Mars. Sobra pong tuwa ko. That will cover up yung pong mga hindi makakatanim sa walang patak na ulan. Isa pa rin pong ingenuity ng ating mga magsasaka ngayon sa may abot ng mga patubig, ay in-encourage po namin sila na magtanim ng mga hybrid seeds. Anyway, may patubig ka. Kung may patubig ka sa irigasyon, naka-hybrid ka, hindi ka magdadalawang isip dahil hindi susceptible sa sakit pagka medyo mainit. Maganda ang photosynthesis. So they will harvest more doon sa lugar na mayroon pong patubig. Talaga pong iba yung nakakausap mo lang yung tao. Wala naman pong may dominasyon ng kaalaman kung tayo ay marunong makinig. So ako po binabati ko yung ating mga magsasaka na sila nagtuturo sa amin. Their experience before, nagagamit po sa kasalukuyan.